Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Supply ng langis sa bansa magtatagal daw hanggang sa Hunyo ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Day 2 ng Tigil Pasada, mga rallyista mala Semana Santa ang ikinasang protesta. Humihirit pa ng 5 pisong dagdag pasahe. Social Welfare Secretary Rex Gatchalian nagsori sa mga nakaranas ng aberya sa ayuda. Presyo ng tangke ng LPG papalo ng hanggang 1,500 pesos pero uutay-utayin ang dagdag. Habang ang mga taas presyo sa noodles, delata at iba pa hindi na raw mapipigil pa. Pamasahe sa bus ng ilang pauwi sa probinsya ngayong Semana Santa dumoble na kahit wala pa namang anunsyo ng fare hike. At sa showbiz, P-Pop Kings na SB19 naglabas ng album sa simula ng araw at ngayong magwawakas, maangas na music video naman ang inilabas. Hindi na raw makapaghintay ang mga food manufacturers sa hininging palugit ng pamahalaan. Kaya't sa susunod na buwan, magtataas na rin daw sila ng presyo sa ilang pagkain. Pati presyo ng tangke ng LPG papalo na rin ang hanggang 1,500 pesos. Lahat yan dahil pa rin sa hindi maawat na pagsirit ng presyo ng langis dulot ng giyera sa gitnang silangan. Narito ang Frontline Report. Lalo bang mapapakapit ang ating mga kapatid? Nagbabadya na rin kasing tumaas simula April 1 ang ilang bilihin sa mga supermarket. Kamakailan lang nang sabihin ng DTI na hindi naman daw magmamahal ang mga basic goods sa mga susunod na araw. Pero ayon sa grupong Philippine Amalgamated Supermarket Association, may ilang manufacturers na raw na mapipilitan ng magtaas ng presyo. Epekto rin ito ng giyera sa Middle East. The cost of distributing is mataas, kaya some will not be able to wait for the 1 month period na hinihingi ng presidente kung pwedeng, after April 16 na magtaas ng presyo ng kanilang mga produkto. Kabilang sa mga posibleng magmahal ang ilang klase ng noodles, pasta, dilata at tubig. Gaano naman kalaki ang itataas? Percentage-wise, maliit lang. So it's a regular increase that that they just cannot hold on to their prices already for the next 15 days pa. Bukod sa mga pagkain, posible ring sumirit ng hanggang 1,500 pesos ang kada tangke ng LPG. 90% daw kasi ng LPG sa Asia ay manggagaling sa Middle East. Yung darating po na Sabado, ang magiging presyo po dyan, nasa range po ng 1,250 to 1,003. Sa April po, ang papasok po doon yung 1,400 and then after that, 1,500. Bago yan, una ring inanunsyo ang 330 pesos na taas presyo sa kada regular na 11 kilo ng tangke ng LPG. Pero uutay-utayin ito. Bukas, 20 pesos per kilo ang itataas ng LPG. Katumbas yan ng 220 pesos na tangke. At pagsapit ng 1 ng Abril, may karagdagang 10 pesos per kilo increase o 110 pesos per 11 kilo. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Posible raw pumalo sa 150 pesos ang kada litro ng diesel sa susunod na linggo. Kaya naman tuloy lamang daw ang protesta at tigil pasada ng mga transport groups. Nasa frontline na balitang yan, Riniel Pawit. Mainit man ang panahon, hindi ito alintana ng mga tsuper at TNVS driver. Sa ikalawang sunod na Biyernes, nagwelga sila sa Welcome Rotonda sa Quezon City, Maynila para tuligsain ang taas presyo ng langis. Sabi ng piston, sa Baguio City ay 141 na ang diesel. Ganun din sa Bicol. Kailangan natin hindi papatsi-patsing solusyon, ang kailangan natin long-term. Una nang sinabi ng piston na handa silang palawigin ang mga tigil pasada hanggang Mayo. Pero kung palala raw ng palala ang sitwasyon, Yung protesta ay tuloy-tuloy, at hindi yan matatapos ngayon, kundi meron pa mga seri ng mga pagkilos yan, hanggat hindi binabasura yung old regulation law, hanggat hindi tinatanggal yung isa-isa at saka yung sabat sa langis, hanggat hindi iniro-roll back sa 55 pesos per liter, yung ating crudo rito. Ang grupo naman ng mga TNVS driver on board na rin sa mga ikakasapang tigil pasada. Panakanakang pag-offline
So yun na rin po yung pinaka-version namin ng pagtigil pasada. Kahapon, ipinanawagan ng transport group na magbitiw sa pwesto si Energy Secretary Sharon Garin na wala raw ginagawang aksyon sa pagsirit ng presyo ng petrolyo. Pero sinalag ng Malacanang ang mga hirit na tila natutulog sa kangkungan ang Department of Energy. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, wala nang tulog sa pagtatrabaho si Energy Secretary Sharon Garin. Pero hirit ng piston. Hindi namin maramdaman yung sinasabi nilang trabaho. Sana maging active, ano? At sana isa kayo doon sa magpapabasura dito sa Old Regulation Law. Dahil sinasabi nyo mismo, nakatali ang inyong kamay sa provision ng batas. Kung nakatali ang inyong kamay sa provision ng batas, walang saysay para manatili pa yung batas. Sinusubukan namang kunin ang pahayag ni Garin na huling nakita sa pagdinig ng Senado ngayong linggo. Ang ilang mga tsoper halos mawala na raw sa katinuan sa kakaisip kung paano kikita. Baka habang bumibiyahe, matuto namang istat sa mga driver para madagdagan yung sahod. Pag hindi ako huminto na wala rin naman mangyari, wala kikitain, ikakamatay ko na talaga to. Ayon sa No to Oil Price Hike Coalition na kinabibilangan ng piston at manibela, hihiling sila ng 5 pisong taas pasahe sa LTFRB. Ipapail natin bago matapos itong buwan, ay ipapail natin sa LTFRB. Hindi sa usapin para gumandang buhay ng ating mga driver at mga operator, kundi matugunan yung mas malaking halagang nawala, nakita. Sa Cebu City naman, kasama ng mga tsoper ang kani-kanilang pamilya sa ikinasa nilang tigil pasada. Ilan sa kanila 1 buwan nang nakagarahe dahil sa lugi bunsod ng pagmamahal ng presyo ng petrolyo. Gaya ni Ernesto na hirap ng pagkasyahin ang natitirang ipon. Nakasudaan lang kita usahay, nahihigina mo siguro og buwan. Ilabi na kay wag kita. Si Emma naman, asawa ng tsoper na problema rin para sa kanyang pamilya. Gusto sa kayo sa nga tanan karong panahon na manamong yamu mo nga untay paubos na ang gasolina. Dili sad mi ko hindi na mag-strike mo nang among gihangyo nga ipausos na itang gasolina. Una nang inaprobahan ng LTFRB ang pisong provisional fare hike sa mga jeep, pero agad namang binawi ng Pangulo. Sa ngayon, wala pa raw lumalapit na mga opisyal ng LTFRB sa mga transport group para sa isang dialogo. Batay sa ilang industry sources, posibleng nasa 11 hanggang 12 pesos ang iaakyat ng presyo sa kada litro ng diesel sa susunod na linggo. 3 piso naman sa gasolina. Kung matutuloy ang price adjustment, posibleng papalo sa higit 140 pesos per liter ang presyo ng diesel. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Nagsorry si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian sa mga tsuper na hindi nakatanggap ng ayuda. Ayon sa kalihim, hindi raw kumpleto ang natanggap nilang listahan mula sa mga TNVS company at ilang PUV operator. Pero giit ni Gatchalian, walang tsuper na dapat maiwan pagdating sa bigayan ng ayuda. Kaya naman magkakaroon ng special payout schedule sa mga hindi nakatanggap ng ayuda pagkatapos ng Holy Week. Dagdag pa niya, hindi lang daw isang beses ang paimigay ng cash assistance. Whenever there are people who are excluded, kapag may mga tsuper na wala sa listahan, humihingi ho ako ng pasensya. Even if the list is not coming from DSWD, but it's coming from different sources like LTFRB, I take it upon myself to ask for patience. Bilang tulong sa mga jeepney driver, maglulunsad ng libreng sakay ang Manila City Government at mga pampaserong jeep ang kanilang babayaran para rito. Pinulong ni Manila Mayor Isko Moreno mga tsuper para makipagnegosasyon. Sa kanilang napagkasunduan, higit kumulang 3,000 piso kada araw ang matatanggap ng bawat tsuper, depende po sa unit. Malaking bagay ito para sa mga jeepney driver, lalo't ayon sa ilan sa kanila, 200 piso lamang daw ang nauuwi nila na kita araw-araw. Tinatayang 1,400 units ang inaasang sasali sa programa ng Manila LGU. 100,000 pasero kada araw ang tinatayang maseserbisyuhan ng libreng sakay sa lungsod. Wala pang petsa kung kailan magsisimula ang libreng sakay sa mga pampaserong jeep sa Maynila. Hihiramin ko yung mga jeep at driver, garantisadong bayad. Araw-araw, may kita ang operator, may kita ang driver, tiyak na kita, kasiguruhan. At higit sa lahat, walang kailangan bayaran ang ating mga mananakay.
Higit 800,000 barrels ng langis ang dumating sa bansa ngayong linggo. Dagdag yan sa supply ng bansa na tatagal daw hanggang sa susunod na 3 buwan. Nasa frontline ng balita yan si Maricel Halili. May supply tayo hanggang June 30. Pero hindi ibig sabihin na titigilan na natin ang paghahanap pa. Naghahanap tayo sa buong mundo. Yan ang tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng agam-agam na maubusan tayo ng langis. Kahapon, dumating ang humigit kumulang 142,000 barrels ng diesel sa Luzon galing Singapore. Una pa lang yan, nauna nang dumating sa bansa ang 700,000 barrels ng langis na galing naman sa Russia. Petron ang consignee nito na pag-aari ng business tycoon na si Ramon Ang at kasama ng Pangulo kanina. Pangako ni Ang sa publiko. We will not take advantage on this fuel crisis. Hindi kami kikita ng mahigit pa sa normal. And I'm willing to even lower the income. Baliwala sa akin income. Handa raw makipagtulungan sa gobyerno si Ang kahit umabot sa puntong ibenta niya ang Petron sa pamahalaan kung kinakailangan. Ipinagmalaki rin ni PBBM ang 100% Filipino gas discovery sa Camago 3 well na bahagi ng Malampaya gas field. Mas mura raw yan at kaya ring mag-supply ng natural gas araw-araw. Makatutulong ito para hindi nakaasa lang sa imported na langis. Natanong din si Pangulong Marcos tungkol sa mungkahing ibasura ang oil deregulation law na dahilan kaya tali ang kamay ng gobyerno sa pagkontrol sa presyo ng langis. Sagot niya, Nothing is being discounted. We will have to amend the oil regulation. Mahaba pa ng diskusyon yan. I don't know when it will come out. So we're focused right now on the immediate, what we can do immediately. sabi pa ng Malacanang, pinag-aaralan sa ngayon ang pagpapatupad ng price freeze. Ang pagdedeklara raw ng Pangulo ng State of National Energy Emergency ay patunay na hindi sila makupad sa pagtugon sa issue. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Humina na naman sa pinakbagong all-time low ang halaga ng piso kontra US dollar. Nagsara ang palitan ngayong Biyernes sa 60 pesos and 55 centavos. Tumaas mahina ito ng 25 sentimos sa nakarang all-time low nito lamang Lunes na 60 pesos and 3 centavos. Ito na po ang ika-6 na beses na sumadsad sa all-time low ngayong Marso ang piso. Nagbabala na rin dito noon pa lang ang mga ekonomista na lalapang hihina ang piso kung sisirit din ang presyo ng petrolyo. Dumulog na sa Korte Suprema ang isang grupo ng mga abogado para questionin ang pagdinig ng Kamara sa impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte. Hiniling nilang maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang SC para mahinto ang proceedings. Kine-question din nila ang ginagawang pagdinig ng Kamara dahil labag daw ito sa saligang batas. Umaasa silang kakatigan ito ng SC. Let me be clear at the outset. This petition is not about placing Vice President Sara Duterte above accountability. It is about ensuring that accountability remains constitutional. Impeachment is a grave constitutional process. It is not a political free-for-all. Nanindigan naman si House Justice Committee Chairperson Jervil Luistro na sinusunod nila ang konstitusyon at House rules. Banat naman ni Congressman Joel Chua, lagi na lang sinasabi ng kampo ng bise na unconstitutional ang mga reklamo. Ngayon, unconstitutional pa rin. So, ano ba talaga? So, kung susundin mo yung second mode, unconstitutional. Kung susundin mo yung first mode, unconstitutional pa rin sa kanya. So, ano ba talaga? We cannot stop them at any stage of the proceeding from resorting to measures like petition, no? However, in as far as the Justice Committee is concerned, we are merely following the rules of impeachment, which was approved and adopted pursuant to the power that was given under the Constitution. Arestado ang 2 India na nagbanta at nambugbog sa kapwa India na may utang sa kanila. Kinuha nila ang passport ng biktima at ng kanyang kaibigan bilang collateral sa utang na lumobo sa 3 milyong piso. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. I really didn't know anything what was going to happen.
Sinubukan pang magpaliwanag ng lalaking Indian national sa mga operatiba ng NBI Special Action Unit matapos silang arestuhin ng kaibigan niyang kapwa Indian. Nakaposas sina alias Amir at alias Kumar nang dalhin sa headquarters ng NBI dahil umano sa pananakit at pananakot sa kapwa nila Indian national na hindi nakabayad ng utang. Nag-ugat ang reklamo laban sa dalawa nang dumulog sa NBI ang mga biktimang sina Mahesh at Ajit. Hindi nila tunay na pangalan. Napilitan umutang si Mahesh sa mga sospek nang pareho umanong magkasakit ang mga magulang niya sa India. 400,000 pesos ang inutang niya, pero 25% ang interes. Sa sobrang laki, nahirapan si Mahesh na makabayad sa loob ng 6 na buwan. Kaya lumobo sa 3 milyong piso ang kanyang utang. Dito na raw kinuha ng mga sospek ang passport ni Mahesh bilang kolateral para piliting makapagbayad na damay maging ang pasaporte ni Ajit kahit wala naman siyang kinalaman sa utang ng kaibigan. My passport was taken without my consent. Okay. So, and then they started pressurizing me, saying that I should pay them 200k to get my passport back, or they're going to tear it in front of my eyes. Umabot pa raw sa punto na pinabugbog ng mga sospek si Mahesh. And for 5 days continuously they assaulted me. They used to slap me, punch me, they used to beat me with sticks. I have all the medical records. Bagay na itinanggi naman ng dalawang sospek. We are in Philippines, we are in another country. Why do we need to fight here? Tinitignan ng NBI ang posibilidad kung may sindikatong kinabibilangan ang dalawa. Giit ng NBI, hindi pwedeng collateral ang passport. Remember that a passport is not supposed to be surrendered to any individual. Ang ating pong subjects being Indian nationals at hindi naman po talaga mga authorized representatives of government to get the passport from any person ay walang karapatang i-hold ito. And threatening the complainant na susunugin ay pinagbabawal ng batas. Paalala pa ng NBI ang mga hindi nabayarang obligasyon ay dapat dumaan sa legal na proseso at hindi sa banta o pananakot. Nahaharap sa patong-patong na reklamo ang dalawang sospek. Kabilang dyan ang grave coercion, theft at paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Nagbabalita mula sa Frontline. Gio Robles, News 5. Showbiz tonight na tayo. Inakusahang artificial intelligence o AI ang kantang Hawak Mo Ang Beat. Itinanggihan ng isa sa mga songwriter nito, pero nang tanungin kung sino ang singer, secret daw. Nasa frontline ng balitang yan si entertainment correspondent Bon Belinario. Umalma ang ilang OPM artists sa pagkalat ng mga artificial intelligence o AI sa music. Isa na riyan si Pinuno Pablo ng SB19. I think AI po, it's a very powerful tool. And ako po personally, strong believer po ako ng innovation. I think it's really important. But siguro po not at the expense of yung ninanakaw na yung identity ng mga artists, yung creative rights. So for these softwares or companies to use it without their consent, I think it's very unethical and I think it should be illegal. Ganyan din ang sentimiento ng ibang artist gaya ni Maki, Janine Teñoso at Cup of Joe na minsan nang ginamit ang kanta in AI version at nag-hit pa nga sa isang music chart. Isa nga sa mga trending ngayon ang Hawak Mo Ang Beat na gawang AI raw. It's a nice song. It sounds exactly like It's a Beautiful Life. Pagkantahin mo yung It's a Beautiful Life, pasok yun. Tingin ko AI siya. Pero sa panayam ng News 5, giit ni Sylvain Hernandez, aka DJ Mogo, hindi AI-generated ang kanyang kanta. No, for the record, I did not choose AI at all in creating Hawak Mo Ang Beat. I made the beats myself. We wrote the lyrics with my wife, with so many friends. I produced the whole track with my own hands and passion in the studio. Pero nang tanungin namin kung sino ang kumanta, there is always a part of confidentiality. But in the way I worked, I used effects like equalization, compression, reverb, like auto-tune style tuning and layering to make the vocals once again sitting super properly in the mix and give
and gave it that polished. Bago ito, nag-viral din ang AI cover ng novelty hit song na Buksan Mo. Ang nagsulat ng kantang yan na si Lito Camo, naloka raw sa biglang pagsikat ng AI version nito. Sabi ko, sino kaya itong kumanta? Hindi man lang dumaan sa publishing, hindi nagpaalam. So napag-alaman ko, AI pala. So yung reaction ko sa AI, wow, sabi ko, hanip na pala yung AI ngayon. Pero ayon kay Lito Camo, nakikinabang siya sa kasikatan ng kanta dahil hindi ako nagagalit. Natutuwa ako doon sa gumawa ng AI. Kasi muling nabuhay yung kanta ko, yung royalty niya hindi naman talaga mapupunta sa kanila. bago pa man nauso ang AI, may batas ng nangangalaga sa karapatan ng mga artist, partikular na sa mga awitin. Nakapaloob yan sa Republic Act 8293 o ang Intellectual Property Code of the Philippines. Ayon sa 2024 Global Economic Study ng International Confederation of Societies of Authors and Composers o CSAC, nasa 10 billion euros o halos 700 billion pesos ang posibleng mawalang kita sa music industry by 2028 globally dahil sa AI. We intend to actually develop guidelines on how to register works like those that have human contribution but also AI assistance. Copyright applies to those that are created by natural persons, which means they don't apply to machines. AI-generated work, meaning fully machine-generated work, and so it doesn't have any copyright in the first place. But there is now another set. Naniniwala naman ang mga OPM artists na hindi kailanman matatalo ng AI ang puso ng isang awitin. We want something real in a sea of fake. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, ilang bus sa PTEX, dinodoble ang pamasahe kahit suspendido ang fare hike. Deal sa mga pribadong ospital pinag-aaralang taasan. At Taylor Lautner at ang misis niyang si Taylor Lautner magkakapanganay na. Magbabalik pang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Doble na ang singil sa pamasahe ng isang bus company sa PTEX kahit pa suspindido ang fare hike. Tanggap naman niya ng ilang pasahero kesa raw maubusan sila ng tiket pauwing probinsya. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Ubus na ang tiket papuntang Naga sa Bicol mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Pero may ilang dumadai dahil doble raw ang iminahal ng pasahe. Kahit mismong si Pangulong Bongbong Marcos na nagsabing wala munang fare hike. Dati umuwi ako is 850, ngayon 1,600, halos kalahati po. Pero mas okay na raw yan kaysa maubusan ng tiket, gaya ng ilang pasahero. Ang hirap nga, nakailang na ako, wala daw fully book eh. Malayo pa nga ito eh, 27 pa lang eh. Tapos wala na agad? Wala na agad, aywan ko bakit. Pupunta naman kami ng Cubao naman, doon kami titingin. Kung hindi, balik lang kami ng Cavite. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng LTFRB kaugnay ng dagdag singil sa pasahe, pero wala pa silang sagot. Pero halos 1,300 special permits na ang inaprubahan ng LTFRB para sa mga dagdag na bus kung kakailanganin. Yun nga lang, ayon sa pamunuan ng PTEX, dahil mahal ang diesel, maninigurado sila na puno ang mga babiyahing bus. Dahil dyan, maghanda na raw sa mahabang hintayan. Ang mas gusto nila, bago sila biyahe, titiyakin nilang fully book na sila upang sa ganun, hindi naman masayang yung biyahe nila. Ang masakla pa, dahil pa rin sa mahal na petrolyo, nagbawas muna ng biyahe papuntang Batangas, Pangasinan at Nueva Ecija. Paano na lang sa inaasahang dagsa ng mga pasahero sa Semana Santa sa susunod na linggo? Lalo't nakikita raw nilang trend ang pagdami ng mga magbubus na lang kaysa magdala ng sasakyan o mag-aeroplano papunta sa kanilang mga probinsya. Sabi ng pamunuan ng PTEX, pinaghahandaan na raw nila ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Biyaheng Semana Santa pa rin, tiniyak ng Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP na sapat ang mga flights at walang kanselasyon ng mga biyahe sa darating na Holy Week. Ayon sa ahensya, may mga reserve fuel ang mga airline hanggang sa katapusan ng Mayo.
Unang anunsyo ng CAAP na magtataas ang fuel surcharge at base fare ang mga airline dahil sa tumataas na presyo ng produktong petrolyo. Magbabawas din ng ilang airlines sa mga biyaheng hindi naman napupuno. Matumal pa sa ngayon ang dating ng mga pasahero sa mga paliparan. Pero pagtitiyak ng CAAP, handa sila sa Holy Week rush. This year, we're expecting around 7 to 10%, about 6.5 million ng mga pasahero. Kasi minsan, alam mo, ang mga pasahero, yung last minute pumupunta kaya may mga pasok pa kasi. But we expect bukas hanggang Sunday yan, tuloy-tuloy na yan. Pinag-aaralang taasan ng 5% ang hospital bill sa mga pribadong ospital. Apektado na rin kasi sila ng tumataas na presyo ng petrolyo at ng palitan ng piso kontra dolyar. Nasa frontline ang balitang yan si JC Cosico. Buwan-buwan, kailangang bumili ng pa-maintenance na gamot ang 57 anyos na si Evelyn Caponpon para sa kanyang fatty liver at hypertension. Bukod pa yan sa malibit niyang pagpunta sa ospital para sa mga check-up o laboratory tests. Pinangangambahan niya ngayon ang posibleng taas presyo sa hospital bills. Kasi madadagdagan na naman yung babayaran namin. Doon nga sa dati naming bill, nahihirapan na kami. Di lalo na kung magtataas pa sila, di ba saan kami kukuha? Dapa na kami sa lahat. Sa mga bayarin sa bahay, sa tubig, kuryente. Sana naman, wag muna. Wag sabay-sabay. Ayon sa Private Hospitals Association of the Philippines o PHAPI, pinag-aaralan na ng ilang pribadong ospital ang pagtataas ng 5% sa sinisingil nilang fees. Apektado kasi ng krisis sa petrolyo ang mga sasakyang ginagamit ng mga ospital. Ang pinagagamitan namin yan ng fuel, of course, are general gensets na kailangan namin for emergency, ambulance, saka yung mga shuttle na ginagamit ng ating mga hospitals. Sabi pa ng PHAPI, may epekto rin sa mga private hospital ang palitan ng piso at dolyar, lalo na sa halaga ng gamot at medical supplies. Ginagamit ng mga hospitals ay imported din, And then nagbabayad sila. Siyempre, kung dollar denominated yan, lumalaki po ang kanilang pagbabayad. At in essence, siguro po, kailangan mabawi din naman po nila. Iginiit ng Department of Health, dapat i-breakdown kung saan napupunta ang singil ng mga ospital. Kabilang na rito kung paano raw na-compute ang posibleng 5% na dagdag singil. Wag lang sigurong room rate. Magkano doon ang para sa kuryente, sa gasolina o diesel, sa sweldo ng mga nurse? Para makita natin kung epekto nga ng pagtaas ng presyo ng langis ang presyo ng serbisyong kalusugan. Sa ngayon, wala pang direktang sagot dyan ang PHAPI. Tuloy-tuloy naman daw ang pakikipag-ugnayan nila sa DOH para mapanatili ang presyo ng mga gamot at iba pang medical supplies. Ang DOH naman, binabantayan ang presyo ng mga gamot at tiniyak na tuloy-tuloy ang kanilang pag-iimbentaryo. Hindi naman dumadaan sa Strait of Hormuz yung ating mga gamot. Marami tayong mga ibang tawag ito supply chains na pinanggagalingan ng mga gamot. Malaki dyan mula sa India, meron mula sa Japan, sa South Korea, meron ng Estados Unidos. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. May pasilip sa recording session ng voice actors ng animated film na Forgotten Island. I've never had a best friend before. Me neither. Let's go! Forgotten Island was an idea. Si Liza Soberano bilang si Raisa, habang ang film singer na si Her naman ang magiging best friend niyang si Jo. Pinakita rin ang recording session ng iba pang voice-over cast na members gaya ni Lea Salonga, Maria Cinto, Jokoy, Dave Franco at Jenny Slate. Ibinahagi naman ng directors na sina Joel Crawford at Januel Mercado na inspired din ng kanilang friendship ang kwento ng movie. Scheduled for theatrical release ang Forgotten Island this September 25. Expecting their first baby si Twilight actor Taylor Lautner at asawang niyang si Taylor. Inanunsyo yan ng aktor kasama ang ultrasound picture. Halos 3 milyon na ang likes niyan sa IG. November 2022 nang ikasal ang dalawang Taylor. Biro ng netizens, ang anak na ba nila ang third Taylor? Susunod, SUV nagliyab sa highway sa Commonwealth. Ang mga lugar na nakaranas ng matinding damang init or heat index.
At alamin ang top 5 record songs ng BTS para sa mga bagong ARMY. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nasunog ang isang SUV sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Inabot ng halos 1 oras ang pagkapula sa apoy na nagsimula bandang alas 5 kaninang hapon. Nagdulot po ito ng bahagyang pagsisikip ng trapiko lalo na sa U-turn slot malapit sa lugar. Wala ring nasaktan o nasugatan sa nasunog na sasakyan dahil nakalabas agad ang mga sakay nito. Inaalam pa ang pinagmula ng apoy. Pitong lugar sa bansa ang nakaranas ng pinakamatinding heat index o damang init. 41 degrees Celsius kanina sa San Ildefonso sa Bulacan at Iloilo City. Nag 40 degrees Celsius naman sa San Jose Occidental, Mindoro, Puerto Princesa City, Palawan, Dumangas, Iloilo, La Grania, Negros Occidental at Dipolog, Zamboanga del Norte. Halos ganyan din ang nagbabandyang heat index bukas sa mga parehong lugar. Epekto pa rin ng easterly winds ang mainit na panahon. Sa forecast po ng Metro Weather, maaraw at mainit ang Sabado sa Luzon kabilang ang Metro Manila. Posible naman ang thunderstorm sa hapon sa ilang lugar sa Cordillera Region. Maaraw din sa Kabisayaan at Palawan. Habang may tsansa ring umulan sa hapon sa Socsargen at Barm. Kaya iba yung ingat kapag lalabas, mga kapatid. Ngayong tag-init, mas nagiging irritable daw ang mga aso kaya't mas malaki ang tsansang maagat. Kaya naman inaasahang darami ang mga magpapabakuna kontra rabies. Nasa frontline na balitang yan si JC Cosico. Huwag malikot, sandali lang. First dose natin to. Kabila po. Sorry. Sige ma'am, pakarga na lang siya ha. Next po. Sige kuya, saglit na lang ha. Niyapos na ni Nikki ang kanyang 3 taong gulang na anak nang mabakunahan niya ito kontra rabies. Nakalmot daw ng alaga nilang pusa ang braso at binti ng bata. Nakikipaglaro siya. Tapos na ano lang, siguro yung sa paglalandi ng pusa, medyo napabaon yung mabigat sa loob kasi ilang beses ibabalik para maturukan, para sa kanya rin naman, para yung safety niya rin. Kalmot din ang inabot ng 3 taong gulang na anak ni Mark. Kaya pinaturukan niya rin kontra rabies. Next po, kabila po. Kabila ko yan. Masakit man daw makitang nasasaktan ng anak, titiisin niya ito para sa kaligtasan ng bata. Natatakot din po ako kasi hindi ko rin po alam yung pwedeng mangyari sa anak ko eh. Ilan lang ang mga anak ni Nikki at Mark sa mga pasyenteng pumila para magpaturo kontra rabies sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Sa ngayon, aabot sa hanggang 1,500 ang nagpapakonsulta at nagpapa-rabies vaccination araw-araw sa ospital. Inaasahang tataas pa yan ngayong tag-init. Kapag mainit, nagiging irritable yung mga aso natin. So ang tendency, pwede silang mangagat. Gayun din, syempre kapag summer season, yung mga anak natin medyo nasa labas, no? Pabakasyon, no? Mga stray o yung mga gala na aso o pusa, pwede silang magkaroon ng exposure dito. Kabilang sa mga sintomas ng rabies ang lagnat, panghihina at pamamaga ng sugat. Maaari rin itong magdulot ng pagkatakot sa tubig at hangin, pagkalito at pagkaparalisa. Oras na lumabas ang mga yan, hindi na ito maaagapan at mamamatay na ang pasyente. Pero pwedeng maiwasan ang rabies sa pamamagitan ng pagpapabakuna. Ang payo lang ng doktor, lalo ngayong Rabies Awareness Month, kumpletuhin ang bakuna. Yung bakuna kasi ay nagtuturo sa ating katawan mag-develop ng antibody. So kapag una lang ang tinapos natin, hindi na tayo bumalik sa pangalawa, pangatlo, hindi ganoon kukompleto, hindi tayo fully immunized. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5.
Abangan, pasahero ng modern jeep na naiwan ng wallet, binigyan ng pamasahe ni Mamang Chuper. At SB19, kakolab ang Taiwanese queen of C-pop na si Jolin sa single na Emoji. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Ibang klase ang angas ng emoji ng SB19 at Taiwanese superstar na si Jolin. Kahit nga ang international fans, pinusuan agad ang kanilang power collab. Narito ang Frontline Report. It's giving international vibes ang P-pop kings na SB19 sa latest music video nila na Emoji. Ang pasabog, kakulab na riyan ng queen of C-pop na si Jolin. Visual-wise, palaban din ang MV in the futuristic digital vibes na about hiding emotions through emojis. Idagdag pa ang astig na choreo. Trending agad worldwide sa X ang power collab na yan ng SB19 at ni Jolin. Bahagyang emoji ng latest album ng SB19 na Wakas at Simula. May 24 tracks ito with 6 new songs. Kabilang diyan ang isa pang pangmalakasang collab nila with J-pop group na Be First. At syempre, ang Pinoy song na Wakas. Nagbabalita mula sa Frontline. Von Belinario, News 5. Fresh from the success of their comeback concert, may pasampler ang BTS sa mga bagong ARMY. Nagbahagi sila ng top 5 songs na dapat pakinggan ng isang newbie BTS fan. Shinare nila yan sa kanilang guesting sa The Tonight Show starring Jimmy Fallon. Una dyan ang latest song nilang Swim. Sumunod ang 2018 hit na Mic Drop. Third, ang 2019 song na Microcosmos. Next naman ang ilan pa nilang hits na Spring Day at Dynamite. Ito ang patikim sa ilang tracks. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy weekend mga kapatid! At para sa ating pabaong pampa-good night, hinahunting ngayon ng isang tsuper. Pero wala po siyang atraso ha. Good Samaritan kasi kaya hinahanap. Yan po ang Egypt driver na biyaheng pamonumento sa Caloocan. Nagpababa ang kanyang pasahero dahil naiwan ito ang kanyang wallet. At ang sabi ng tsuper, wag na at ihahatid siya sa kanyang destinasyon. Binigyan pa ni Manong ng 100 pesos ang pasahero para may pamasahe pa siya. Sabi ng tsuper, ibalik na lang daw ang pera kapag nagkita sila ulit. Maraming sumaludo sa mabait na tsuper dahil nakuha pa niyang magbigay sa gitna ng kakulangan ng kita dahil sa mahal na petrolyo. Sino pa yung lugi? Siya pa yung tumutulong. Katuwa naman. For context Thank you, kasi, Egypt driver siya.
Okay. So hindi siya damay sa... Ayaw nga, Egypt nga. Hindi siya damay sa ano. Sa... But still, tumulong pa rin siya. Oo. Pwede namang pinababa niya. Parang, wala kang pamasahe. Naiwan po yung wallet ko. Maghanap ka ng Egypt driver. Balik ka, sir. Wow, napakasalbahe natin kayo, sir. Okay lang, may kotse ka naman eh. Hindi, sir. Akong bahala sa'yo. Yatid ka ni Miss Mean. Huwag na, nakatakot ko na yun eh. Uy, naku, pas nakita mo ito magmaneho. Mas. Bilis. Laging nauna sa amin yun. Tsaka nakapikit. Yung po, 45 minutong pag-imalis malaga headlines. Balit ang diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Hanggang sa Lunes po, kami ang inyong kapatid sa Baltaan sa Public Service. Ako po si Mean Los Baños Oroseo. Ako lang po si Edlingga, walang iwanan sa Frontline Tonight.